Hello, magandang araw sa inyo lahat. So ito, wala naman tayong specific na topic ano. Ito lang yung mga bagay na nadaanan natin sa FB, yung mga nagtitrending na topic, no. Hoy, shout out Olivia. Olivia, shout out. Ano, meron tayong pag-uusapan dito. Ito matagal ko ng ano to eh. Matagal ko ng napapansin ito, 'di ba? Alam niyo yung SK? Na para sa inyo, may ano ba? May may halaga ba ang SK para sa inyo? Yung sangguniang kabataan? Hindi, ano ba ang role ng SK? 'Di ba? Wala muna tayong search sa internet para sa inyo. Gusto kong malaman ba para sa inyo sa ating mga katulad kong kabataan. Ano ang role ng SK? Kasi alam mo, sa pagkakaalam ko, ano, kasi may mga kaibigan ako nag-SK dati. Parang sila mismo hindi nila alam ang ano eh. Nung time na nag-aano sila, nag-time na tumatakbo sila ng SK, parang hindi nila alam talaga yung tinatakbuhan nila. Parang halimbawa may nagpilit lang sa kanila na tumakbo sa ganong posisyon. Pero parang wala naman, hindi nila, yes, may mga alam may mga alam doon. May mga nangangarir naman talaga. Pero pangilan-ngilan lang. Alam mo ang sinagot ng kaibigan ko na nag-SK? Ang alam lang nila, nagpapaliga lang ng basketball. Gumawa ng basketball court. Bumili ng bola para sa basketball. Pero yung essence ng SK, 'di ba? Karamihan walang alam. May mga alam yung siguro dating anak ng politiko na ganyan din, 'di ba? Dahil feeling ko parang training grounds to ng pagpopolitiko eh. 'Di ba? May issue kasing kumakalat ngayon, mga kababayan ko. Basahin natin 'to, no. SK chairman namigay ng iPhone bilang unang pasweldo sa kanyang mga kagawad. Ayos, ano? Ayos, no? Hindi, basahin muna natin istorya bago ko bigyan ng opinion. A chairman of Sangguniang Kabataan in Ilocos Norte was in hot water after his colleagues boasted that the official gave them the expensive phone as their first salary. Mark Dave Miguel, the SK chairman of Barangay 7 San Miguel, San Nicolas, Ilocos Norte, became social media topic due to his first quote-unquote gift to other SK members. No more sana all, first sahod, first iPhone. Thank you, SK chairman Mark Dave Miguel, the best ka talaga. Angelique Villena Arzaga wrote. No more sana all. First sahod, first iPhone. Tangina, parang thank you. Alam ko may sweldo naman talaga 'yan, ano. May sweldo naman talaga yung yung PS own money po ni SK chairman. Basta mamaya, 'di ba? Ano natin yung problem dito. However, despite using his own money, Miguel, who's only receiving a maximum monthly compensation of 16,000 pesos a month, and his officials may be liable under Section 7 of Republic Act 6713, the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Public officials and employees shall not solicit or accept directly or indirectly any gift, gratuity, favor, entertainment, loan, or anything of monetary value from any person in the course of their official duties or in connection with any operation being regulated by or any transaction which may be affected by the function of the office. The section read. Readed. Rededed.
According to some experts, there was a reason why officials were not allowed to receive gifts as they might have been influenced by individual who gave them the gift. As of writing, LG of San Nicolas has yet to give an official statement on the issue. So ito yung issue ngayon, nakalagay PS own money po ni SK chairman. Malay mo naman, ito yung mga possibilities. No? Malay mo naman, yung pinambili ng iPhone, tsaka nakikita ko yung iPhone, mukhang mura naman mga old models siya ng iPhone, yung ganito. Hindi naman siya yung iPhone na bago. Pero ito ito kasi yung issue doon eh. Yes, let's say sariling pera ni SK chairman. Malay mo naman yung pamilya ni SK chairman ay may kaya, nagtatrabaho siya doon sa pamilya niya, gusto niyang bigyan ng pakonsuelo itong mga niya. Kasi part din naman ng motivation yan Kahit sa kumpanya nagagawa yan eh. Yung pagbibigay mo ng regalo sa mga sa mga under mo. Kaya lang ito yung problema. Yung sinabi ko na baka naman na dahil sa sariling pera ni chairman, malay mo may negosyo si chairman, yung pamilya niya. 'Di ba? Inulit ko lang, pero pwede kasing yun ang dahilan eh. Now, pwede rin naman kasing dahilan na nag-solicit ito si chairman. Pwede. Kasi hindi naman in-indicate kung saan ang galing yun. May trabaho ba si chairman? May ang sasabihin naman ng iba, bakit kailangan malaman mo pa sarili nyo? Hindi, kasi public servant yan eh. Kailangan malaman din natin eh. 'Di ba? Kailangan klaro kung saan yung pinagkunan ng pera. Klaro. Kasi pwede naman may mangyari, may nagbigay ng pera dito kay chairman, 'di ba? May nag-sponsor niyan. Pag binigay yung pera, kanya naman na talaga yung pera na yon at ibinahagi niya sa mga under niya, 'di ba? Ang iniiwasan kasi dito sa batas na to, malay mo may nagbigay sa kanila, kikilingan na nila yon, yung nagbigay. Yes, may mga tao naman na kahit bigyan mo ng pabor ay hindi naman magpapakiling, pero para ginawa yung batas na yan may purpose, 'di ba? O ito naman, let's say halimbawa legal naman ang pinagkunan ng pera. 'Di ba? Talaga naman pera ni chairman 'yon at binigyan niya ng iPhone yung mga yan. Yung mga hindi kasi magandang pinakikita nyo yan sa publiko. Yung bibigyan mo ng mga ganyan nyo. Kasi yung pagkakaroon ng iPhone kasi ay larawan kasi ng luxury yan. 'Di ba? Alam naman natin pag narinig natin iPhone, oy bigatin iPhone. 'Di ba? Lalo na ang nasasakupan nyo pa ay mga kabataan pa. Mga kabataan parang kayo yung role model niyan eh. Kayo yung barangay officials. Tama ba? Ka-level ba ng barangay officials yan, yung mga SK na yan? 'Di ba? Pagka kasi naisip ng iba yan, lalo na yung mga kapos sa isip, 'di ba? Ay tatakbo na rin ako ng SK kasi pwede ka pala makakuha ng iPhone eh. 'Di ba? Halimbawa, kung yan ay binigay nyo man lang, hindi nyo na dapat pinost. Kung legal naman yung pinanggalingan yan, hindi nyo na dapat pinost yan. Kasi insulto din yan sa mga nasasakupan yung mga walang pera eh. Mga Parang ang image na pinapakita nyo dito, wala na ako doon hindi ko naman alam kasi yung technicalities ng batas eh. Ang ino-opinionan ko na lang yung image na naihahatid nito sa kapwa nila kabataan din na paglilingkuran din nila. Kasi mga servant kayo dyan, men eh. Hindi naman kayo tumakbo dyan para maging astig-astig o maging Kayo ay tagapaglingkod sa kababayan natin. Yes, may position kayo, pero servant pa rin kayo eh. 'Di ba? Nandyan kayo para i-guide yung kapwa nyo kabataan. Kung may trabaho man kayong gano'n, Kasi hindi ko talaga alam ang purpose nito eh. Nitong mga to eh. Bibihira nga ako makakita ng project niyan eh. Nakikita ko lang may logo ng SK, mga basketball court.
Pero yung talagang yung sa ano, meron naman siguro ano, kaya lang hindi ko lang talaga masyado nakikita, 'di ba? Then balik tayo dito no. Hindi kasi maganda 'to eh. Hindi maganda 'to eh. Na-appreciate ko yung kabutihan ni SK Chairman na anuhin niya. Pero sa mura niyong edad, parang hindi kasi maganda eh. 'Di ba? Hindi niyo naman in-indicate kung talagang saan nanggali, ano ba yung kabuhayan ni chairman na yan. Tingnan nga natin Mark Dave Miguel. Tingnan nga natin yung profile ni Mark Dave Miguel. Kung ano ba talaga to. Or may pahayag siya. Mark Dave Miguel. Ito yata yung si chairman. Mukha namang ano to si chairman. Wait lang ah. Mukhang model ito si chairman. Ito ba yon? Tama ba si Mark Dave Miguel? Tingnan natin about. Oh, Barangay 7 San Miguel. Tingnan nga natin, ayun ba yung ano? Barangay 7 San Miguel nga siya ngayon. May trabaho naman pala to na ano, na baka model ito si chairman. Work education. Wala naman nakalagay SK chairman. Pero makikita mo kasi dito, men. Saan na ba yung mga posts niya? Mukhang nagmo-model ito eh. Si chairman eh. Kasi meron siyang ano eh. Ito. Ano ba to? Gaba Madamba Couture. Nag-model siya ano. Hindi malay mo nakuha niya naman sa magandang ano, kaya lang hindi talaga maganda ito. Parang ang pinapakita niyo dito na kasi kaiinggitan yan eh ng mga kapwa niyo kabataan din eh. 'Di ba? Anyway, proceed tayo sa next topic. Hindi kayo, anong opinion niyo dito? Wag na natin pag-usapan yung legalities ano. Kasi hindi naman tayo pare-parehas sa abogado, hindi naman natin alam yung history. Pero yung the mere pagpo-post lang netong yung ganyang uri, 'di ba? Parang hindi siya maganda. For me, 'di ba? Nakakainggit 'yan eh. Ako nga naiinggit ngayon eh. Para kasi ngang dating pagka tumakbo ka, magkakaroon ka rin ng ganyan. Yun kasi yung message na pinaparating. Na pagka tumakbo, nagkaroon ka ng position, may possibilities na makakuha ka ng mga ganyan na hindi mo mabibili kung hindi ka tatakbo dyan. Yun kasi yung message nun na pinaparating. Di ba? Hindi maganda. Kaya tuloy paglaki, ang daming gustong pumasok sa politika na may habol lang na ganun. Anyway, next topic. Ito naman, Diwata hindi na umano pinagkakaguluhan kahit maglakad sa kalsada. Internet sensation Deo Balbuena, aka Diwata, was reportedly losing popularity several months after he became one of the top followed personalities on social media. In a Facebook post, Diwata was seen walking with a friend without being interrupted by fans who wanted to take a photo of him. It can be recalled that the internet sensation was so popular before that he couldn't even walk in public places because of people kept swarming him. Some even tried to remind Diwata about his line when he refused to greet a fan on his birthday during the peak of his popularity. Ayan, lumipas ka na din sa wakas. Huwag kasi masyadong yumabang pag umangat ka na. O ano ka ngayon? Yung sinasabi mo na ginagatasan ka noon, ngayon ikaw na nakikiride on sa kasikatan ni Boy Dila. Meron na bang may parang collaboration ba sila ni Boy Dila?
Walang permanent sa mundo habang may nagpapasikat sa iyo, take advantage mo na at alagaan mo, wag lalaki ang ulo mo kasi sa lahat di ka artista. Kasi una sa lahat, hindi ka artista. Wala lang pangalan, pangit ang ugali mo at higit sa lahat, di ka kagandahan ng mukha mo. Hindi, ito real talk to, no? Masakit man ito pakinggan, totoo naman ito. 'Di ba? Ang nagpasikat kasi kay Diwata, yung yung life story niya, 'di ba? Nakatira siya sa ilalim ng tulay, then nagsumikap siya. Inspiring naman talaga 'yon. 'Di ba? Just imagine kung yung mga tao nga may sariling bahay na, may pinag-aralan na, hindi pa rin umangat-angat sa buhay 'di ba? Pero ito si Diwata, 'di ba? I'm so sure parang hindi naman yata siya nag-aral. Tumira siya sa ilalim ng tulay, then boom, may negosyo na. Maunlad na ang buhay niya. Inspiring naman kasi talaga yon at kahanga-hanga yung ganon. However, 'di ba? Yun na lang yung nagki-carry sa iyo eh. Yung life story mo yung fairy tale story mo or yung telenovela story mo. Yun kasi yung nagki-carry sa iyo. Sa totoo lang, tama naman ito eh. Masakit man pakinggan hindi ka naman artista. Wala ka naman pangalan. Sa totoo lang, hindi ka naman kukunin sa sa yung kay Coco Martin kung hindi ka sikat. 'Di ba? Hindi, magalit na kayo sa akin kung magalit, 'di ba? Totoo naman eh. Kung hindi lang naman siya sikat, hindi naman kukunin kay Coco Martin 'yan eh. Wala lang pangalan, 'di ba? Wala kang pangalan siguro ibig sabihin nito. Pangit ang ugali mo. Yung sa pag-uugali, medyo debatable yan eh. At higit sa lahat, di kagandahan ang mukha mo. Yes. Ako din naman, hindi naman ako kagwapuhan. Pero, di ba, tanggapin natin ang katotohanan, hindi naman kagandahan din si Diwata. Talagang ang purpose lang talaga, or ang dahilan kung bakit ikaw ay sumikat ay dahil do sa story mo. Nothing else. Hindi naman dahil sa sarap ng pares mo. Obviously, maraming nagre-review ng pares mo. Ang lagi na lang nilang sinasabi, sulit sa 100. Never naman nagsabi na may nagsabi pala, pangilan-ngilan, pero mas marami nagsasabing hindi masarap. 'Di ba? Kadalasan, sulit na, pwede na sa 100. Hindi naman kasi indikasyon na talagang masarap ang pares mo pag sinabing pwede na sa 100. Hindi naman siya hindi masarap. Kaya lang, hindi siya yung lasa na babalikan mo. Yung pag natikman mo na may mga pagkain kasing ganun eh. Yung pag natikman mo, talagang babiyahihin mo para matikman mo uli. 'Di ba? Hindi siya ganun eh. Kaya ka pinuntahan doon dahil na-curious nga. Yun siguro dahil trending ka sa social media, 'di ba? However, some remaining fans of Diwata believe that it would be better for the social media personality to be not so popular so he could focus on his paresan business. Ano ipo-focus mo hindi nga naman masarap yung pares mo? 'Di ba? Kaya nga yung paresan niya na yan, yung sa Quezon City, binibigyan ko yan hanggang hanggang middle ng next year eh. I don't know kung aabot pa na next year yan. Kalagitnaan na next year, kung ganun pa rin kalakas. Maybe mapapatagal niya pero parang ordinaryong parisan na lang yan. Hindi na, wala na yung magic. 'Di ba? Mas tahimik buhay niya, walang mga istorbo at makakapag-focus sa negosyo niya. Paano mo po-focus sa negosyo mo? Takot ka nga ma-criticize. 'Di ba? Ito yung video na 'yon. Wala nang umaano. Pero tingnan natin, no? 'Di ba? Hindi naman talaga pangmatagalan 'yan. Tumatagal lang 'yan kung halimbawa unang-una, hindi naman talaga social media ang buhay din kasi ni Diwata eh. Pina-viral lang talaga siya. Hindi naman talaga siya vlogger per se, di ba? Vlogger ba siya? Talaga? Hindi, di ba?
Nag-upload lang yung mga ano niya doon, yung mga alipores niya doon. Pero hindi naman siya vlogger mismo. Neto lang siya nagkaroon ng YouTube channel. Pinokoso niya yung YouTube channel niya, neto lang. Anyway, good luck pa rin sa kanya, ano. Pero ang masasabi ko, sayang kasi yung yung blessing na binigay sa kanya, no. Sana inalagaan niya na lang 'yon. Hindi katulad na hindi katulad nung at least kahit pa paano malaos man siya, maganda yung maaalala sa kanya ng tao. 'Di ba? Ilang buwan lang at saka kung alam niya naman sa sarili niya na hindi magtatagal yan, hindi sana tsinaga mo na yung mga makukulit, 'di ba? Pwede ka naman kasing tumanggi ng sabihin mo ng maayos eh. Sorry po talaga ha, sorry po talaga. Hindi yung, ay wala akong time diyan sa ganyan. Pagod ako, marami akong trabaho. 'Di ba? Yun kasi ang maaalala sa tandaan nyo, mga kababayan ko, kahit sobrang daming kabutihan ng ginawa mo, ang madaling alalahanin ng tao ay yung masamang ginawa mo. Yun kasi yung masarap pag-usapan eh. 'Di ba? Yun kasi yung masarap pag-usapan eh. Sa tingin mo ba, let's say halimbawa ganito, no? Papasok ka ng loob ng Jollibee. Maayos na maayos yung pag-a-assist sa'yo sa Jollibee. 'Di ba? Welcome sir. Upo po kayo sir. 'Di ba? Ano po yung order niyo sir? Ang gagalang ng mga ay sir gusto niyo ng straw dyan sa drinks niyo. 'Di ba? Yung superb yung customer service ng Jollibee. Hindi mo naman yun eh. Hindi mo naman ikikwento yun eh. Pag uwi mo pa ba, ikikwento mo pa ba sa bahay nyo na, uy, alam nyo nung kumain ako ng Jollibee, ang asikaso nila, ang babait nila doon. Hindi mo ikukwento yun. Pero subukan mo, kung yung chicken joy mo ay may kasamang ipis, negative, yun ang, baka i-post mo pa nga sa social media yun eh. Di ba? Yun ang pag-uusapan ng mga tao, yung negative. Kasi yun yung masarap na ikalat. Hindi yung kabutihan na ginagawa. Kaya dapat yun ang pag-iingatan eh. Hindi naman tayo perpekto lahat, Pero kung ang mga negative na ikakalat sa inyo ay yung mga normal lang, halimbawa, nagkamali ka lang ng pronunciation or namali ka lang ng sinabi na hindi naman offensive, okay lang naman yun. Wala naman perpekto eh. Pero yung hindi ka marunong makisama, 'di ba? Anyway, next topic tayo. Ano masasabi nyo dito? Hindi na daw siya pinagkakaguluhan. Pangilan-ngilan pa rin, pero siguro ang niya ngayon, ang popularity level niya nasa 40%. 'Di ba? Kung 100% dati, nasa 40% or 50. Nandun pa naman. May magpapapicture pa rin naman diyan. Pero hindi na kasing init nung dati. Kasi may mga recent post ako ng ng parisan niya, hindi na ganoon karami. Bagamat may kumakain pa rin, pero hindi na ganoon karami. Yung dati na sobrang haba ng pila. Ngayon parang hindi na eh. 'Di ba? Anyway, next tayo. Manghuhula na si Rudy Baldwin, nahulaan nga ba ang nangyari kay Catherine Camilon? Celebrity fortune teller Rudy Baldwin made another vision that quickly went viral on social media after her fans connected it to the disappearance of Miss Grand Philippines 2023 candidate Catherine Camilon. Nakita na ba to? Ito yung beauty queen sa sa Batangas. Tama ba? On October 12, Camilon, who's also teacher from Batangas, siya nga, lost communication with her family after leaving their house. And as of writing, she was still declared, nawawala pa. The case of the beauty queen was followed by millions of netizens who were hoping she was still alive. However, some of them expressed concern after they read Baldwin's vision about an individual from Batangas who was already 6 feet underground. Nakikita ko ay paulit-ulit ko na kikita, halos araw at gabi. Lumalabas sa vision ko, kaya
Napost ko na at nasa inyo na kung paniniwalaan nyo man o hindi. Gaya ng madalas ko pong sinasabi na tao lamang ako at hindi ako Diyos para alam ko lahat. Wala, dito agad, lahat naman tayo ganyan eh, di ba? Yung, pa-safe siya sa panghuhula niya eh. Pa-safe siya, men. Yung sinasabi mo na tao lamang ako at hindi ako Diyos para alam ko ang lahat, pa-safe yan eh. Pa-safe itong ano na to, itong ganito. Kung madalas ko sinasabi, tao lamang hindi ko alam wala, bakit ka pa nagsasalita ng ganyan? 'Di ba? Tingnan mo ha, ano sinasabi mo, vision. When you say vision kasi, ako for me, vision, hindi ito hula eh. Talagang totoo ito, pag vision. Kaya nga, vision nakita mo na. Ang panghuhula kasi, maybe, parang ganito, 'di ba? Medyo may pag-aalin lang. Ang vision kasi, tapos ito sabihin mo, nasa sa inyo na kung paniniwala o hindi. Gaya na madalas ko sinasabi na tao lamang ako, hindi ako Diyos para alam ko ang lahat. Ano pang silbi nito na vision mo? 'Di ba? Kung ano man ang pinapakita sa akin, hanggang doon na lang din ang aking masasabi. May nakita akong isang babae na binaon sa lupa na walang buhay. Sa isang lugar na kung saan tapat ito ng kalapit lang na dagat. At ang tapat ng dagat, may nakita kang mataas na mga damuhan. Maraming damo. Medyo mahaba ang damuhan. May nakita din akong bahay na bato, pero wala akong makita na tao. May kalayuan sa syudad to dahil mahaba ang kalsada na nakikita ko. Alam mo, parang na-commentan ko na ito before eh. Parang nilabas niya na ito dati, itong vision na to. Kaya lang, masyadong generic itong binibigay niya na to. 'Di ba? May sinabi bang yan? May sinabi bang sa bagay October 29, 2023 pa to, no? 'Di ba? But parang huli naman na itong balita na to. Tingnan ko sa FB. O parang ito yung pero sige, pag-usapan na rin natin. Total, nag-trending na uli ngayon, Ito kasi original post niyan 9 months ago. 'Di ba? Sabi niya, may madadaanan kayong kahoy ng kawayan bago nyo marating ang lugar. Ulitin ko po, paulit-ulit ko ito pinapakita sa aking vision, 'di ba? Ang sa akin naman, dito sa post na to, mga men, masyadong generic yung sinasabi niya. Sobrang nag-uumapaw sa pagiging generic. Unang-una, sabi niya dito, gaya ng madalas ko sinasabi, na tao lamang ako, 'di ba? Para panigkamali, palulusutin niyo. At never siyang nagsabi kung anong lugar. Wala naman siya sinabing lugar eh. 'Di ba? Wala naman siya sinabi kung anong lugar. Wala din naman siyang specific na sinabi. Ilan ang lugar na kalapit ng dagat? Ilan lugar ang may makikita ka na mataas ang damo? 'Di ba? Ilang lugar na makakita ka dito sa Pilipinas ng mahaba ang damuhan. May nakita din daw siyang bahay na bato. 'Di ba? Ilang ang bahay na bato dito sa Pilipinas? Tapos paulit-ulit pinapakita sa akin na kahit nasa loob ako ng simbahan, nagsimba, nakikita ako ang lugar. Isang babae na animoy, antay lang na alamin at hanapin siya. Hanggang dito na lang po. Di ba masyadong generic to? Ito yung, meron naman talaga siya nakalagay na #Batangas sa taas. Pero hindi ito kasama doon sa nirepost eh. May #Batangas nga, Pero sa Batangas, sige. Ilan ang may matataas sa damuhan sa Batangas? Ilan lugar sa Batangas ang malapit sa dagat? 'Di ba? Ilan lugar sa Batangas ang may mahaba ang daan?
'Di ba? Ilan sa lugar sa Batangas na may bahay na bato? Mahirap 'to. Parang parang ang post na 'to, sinasabi niya lang na oy, parang waiting lang siya para pag nakita yung yung labi, wag naman sana kung pag nakita yung labi nung beauty queen, parang aakuin niya na agad yung credit na kahit wala naman siyang sinabi. Kasi kaya pumasok agad yung beauty queen ito, sabing ganon. Baka si Miss Beauty Queen na yan. Pumasok si beauty queen na nawawala. Kasi ito ay October 26, 2023, di ba? Nung time na yan, October 26, 20, laman ng balita yung beauty queen na yon. Hindi alam kung saan nanggaling. Kung saan napunta. Naalala nyo? Tingnan natin yung news about to sa beauty queen. Confirmation bias kasi yung nangyari. Pag hindi nangyari yan, makakalimutan nyo na yung hula na yan. Maaalala nyo uli yung hula na yan pagka nakita na yung babae. Di ba? Tingnan natin kung kailan yung news na yon. Yan October din Ito yung kaduda-duda dito sa dito sa hula na to. Sa GMA, yan ay binalita noong October. Bagal naman lumabas ng na ito. Ayan nakalagay dito yung date Nauna ito nawawala October 18, 2023. After ng October 18, 2023, sabay bumanat si Rudy Baldwin October 26. Na kasi nung buhat nung binalita ito, ilang days na nakaraan, hindi pa nakikita. Kaya bumanat si Rudy Baldwin nung October 26 na nag-vision siya ng ganyan. Nawala naman siya ng sinasabing pangalan. Itiniming niya doon kung kailan nawawala yung beauty queen para isipin, yan yon. Di ba? Hanggang ngayon, hindi pa rin nakikita. Ongoing pa rin tong hula na to. Ongoing pa rin yan. Magiging na yan, syempre, Batangas pala nangyari. Maraming, doon, kalapit ng dagat na lugar. Nandun nga yung Batangas Pier, di ba? May mga beach sa Batangas. Kaya walang to. Parang ganito, kahit ako din naman Kahit ako din, kaya ko mag-vision ngayon Mag-vision ako sa Manila, merong gusali na masusunog. 'Di ba? Hindi ko sasabihin kung kailan, hindi ko sasabihin kung anong lugar sa Manila, hindi ko sasabihin kung anong gusali, basta sabihin ko lang, nabivision ko magkakaroon ng sunog ang isang gusali sa Manila. Tandaan nyo ito, itong sinabi ko na to, magkakaroon ng sunog sa Manila. Now, inimbento ko lang yon. Pero pag tandaan nyo, pag may nasunog na naggusali sa Manila, ako ang una nyong matatandaan. Mga nakapakinig nitong sinabi ko na to, ako ang una nyong maaalala. Yun ang tinatawag na confirmation bias. Nangyayari naman talaga yan na may masusunog na gusali. Kaya nga inimbento ang bumbero Ibig sabihin, mga may rin pala yun, may third eye din ng mga bumbero. Kasi ginagawa yon dahil para sa safety natin, just in case na may masunog. Dahil alam nila, darating ang time, may masusunog ang masusunog talaga. Kaya yung mga hula na, na next year, dadagsain tayo ng bagyo. Kailan ba hindi dinagsa ng bagyo ng isang taon ang Pilipinas? 'Di ba? O next year, may lilindol. Yearly naman may lumilindol Kailan ba hindi? 'Di ba? Yung confirmation bias mo na lang ang mag-aano doon. Pero tandaan nyo, pag walang nangyayaring sunog sa Manila, hindi nyo ako maaalala. Maaalala nyo lang ako pag may nangyari. Hanggat hindi nagkakatotoo yung hula ko, valid pa rin yun. Wala naman ako sinabing date Kaya ang totoong manghuhula para sa akin, sinasabi dapat yung date Halimbawa, kahit hindi na specific halimbawa, sa October, uulan ng snow sa Pilipinas. Ngayong October 2023, uulan ng snow sa Pilipinas. Umulan, yun ang totoong Pero yung uulan ng snow sa Pilipinas, kailan?
'Di ba? Hindi mo naman masabi kung kailan eh. O balikan natin katulad si Sir Jay Costura, no? Balikan natin yung mga prediction ni Jay Costura. Kung may nagkatotoo na. Siyempre, ang maaalala mo lang dyan, yung mga nagkatotoo. Pero yung mga ibang hinula niya, naalala nyo ba? Ang pinagmamalaki nyo, nahulaan niya yung COVID. Eh, ang sabi niya lang, sakit na dala ng hangin eh. Hindi niya naman hinulaan. Ang daming sakit na dala ng hangin nung tinan mo ha? Yun ang pinagmamalaki nila eh. Nahulaan niya na daw yun eh. Nasakit daw na dala ng hangin. Ito ha. Oh. Panoorin natin to. Ito yung post niya no. Ang sabi niya ganon. Lord, I know na ipinakita mo na sa akin ang virus na to bago pumasok ang year 2020. O anong ginawa mo? We can do this, we can di ba? March 2020 niya na pinost. Pero sinabi niya before 2020 daw, before 2020 daw, pinakita na daw sa kanya yung virus. Pero ang sabi mo, before 2020, sakit na dala ng hangin. Eh, ang daming sakit na dala ng hangin, hindi naman specific eh. Hindi naman nakatulong ba yung hula mo na yon? Na sakit na dala. Kahit ako din naman, sabihin ko ngayon, katulad ng sinabi ko kanina, may nakikita ako na masusunog na gusali sa Manila. Makakatulong ba yon doon sa gusali? Eh, hindi ko nga na-identify ko anong gusali yun eh. Tapos pag nagkatotoo, ikikredit nyo sa akin yon? Yung nasunog na gusali? Hindi ko nga sinabi. Di bali sana ko sinabi ko na masusunog yung gusali na yan. Kahit sabihin ko ngayong linggo lang. Ngayong linggo, masusunog yan. Eh di sana nakapaghanda yung mga tao. Pero kung sabihin ko, masusunog, hindi ko sasabihin kung kailan. At kung saang lugar. Di ba? Katulad niyan, sinabi niya daw, mag-ingat daw sa sakit ng dala ng hangin. O ano na itulong nun? Wala. Sige nga, sabihin nyo sa akin, ano na itulong nung nasabi ni Jay Costura na may mag-ingat sa sakit na dala ng hangin? Hindi niya, okay lang sana kung sinabi niya, magkakaroon ng pandemya. Wala naman siya sinabing gano'n. Sinabi niya mag-ingat sa sakit ng nadala ng hangin eh. Ka-level lang niya ng mag-ingat dahil magkakaroon ng bagyo. Eh, nagkakaroon ng bagyo. Taon-taon. Diba? Hindi naman iniisip ng tao na magkakaroon ng pandemic nung time. Sinabi mo na mag-ingat sa sakit na dala ng hangin. Kasi nga, maraming virus naman na typical na kumakalat na dala ng hangin. Diba? May SARS dati noon, na galing sa ibang bansa. Diba? Hindi naman natin ganun na-expect na ganun kalakas yung COVID noon eh. Kaya wag mong i-claim na o tingnan natin yung mga prediction ni Jay Costura nung mga dati. 2021 na prediction. Yung mga lumang prediction ni Sir Jay Costura. Ito, prediction ng 2022 na lang. Ano ba yung mga sinabi mo dito? May date siya, no? Dapat 2022, mangyari yan. Sa ngayong taon kasi ayaw kong gamitin yung tinatawag na prediction or vision. Ang gagamitin ko ngayon is yung pakiramdam ko. Naku, kung pakiramdam, wala yan. Panaginip na binigay sa akin. 2022, Nagbigay ako ng babala regarding dun sa sakit na napapasok sa atin. Nagbabad siya malaking bato na babagsak sa atin. O, asan yung malaking bato na yon? Nakalimutan nyo na kasi hindi nangyari. Diba? Ang virus ngayon is mabilis siya mag-evolve. Diba? Ang mga generic kasi sinasabi may virus daw na madali daw mag-evolve 2022. Meron ba nun? Nangyari? Ngayon, due to confirmation bias,
ang sasabihin ng mga tao, Nipah virus yon yung sa India. Eh, hindi naman nakapunta sa atin yun nung 2022 eh. Sablay pa rin. Kasi sabi niya, yung intro, ano ha? Ngayong taon kasi ayaw kong gamitin yung tinatawag na prediction or vision. Ang gagamitin ko ngayon is yung pakiramdam ko at yung panaginip na binigay sa akin. Nagbigay ako ng babala regarding dun sa sakit na papasok sa atin. No, papasok sa atin. May pumasok ba noong 2022? Baliban sa COVID. Yung COVID, 2020 pa yun, di ba? Nagpapadya, malaking bato na... Ngayon, kung may identify kayo, kasi lumaganap ng COVID, nandito na yung COVID sa atin noon pa. Hindi ang sinasabi niya, bagong virus daw. sa Yung, atin. may bato daw na babagsak sa atin. May nangyari ba? Wala. Pero hindi nangyari yon, kaya hindi nyo na matatandaan to. Di ba? Pag nangyari yon, babalikan nyo ito. Ito yung sinabi ni Jay Costura. Kaya lang hindi nangyari noong 2022 eh. 2 years ago to Ngayon is, mabilis siya mag-ibo. Kakaiba kasi parang ang tatamaan niya is yung sa utak. Is may nakita akong sasakyan na pang dagat which is magkakaroon ng aksidente. Masyadong generic. To be fair naman, may mga numerous na aksidente nung 2022 sa dagat. Pero that's normal eh. 'Di ba? Part ng buhay ng ng pagiging nasa dagat yung magkaroon ng aksidente doon. Hindi yun. Ngayong eleksyon, sa nakikita ko, medyo magulo. Kailan ba nagkaroon ng election na hindi magulo? Di ba, men? Yung do sa bato na lang, o bakit hindi nagkatotoo yung bato na yon? Nababagsak sa Pilipinas. Bahala na kayo dyan, Pagganahin nyo, mag-research kayo ng bato na bumagsak at idikit nyo kay Jay Costura. So, yun lang po muna. Maraming salamat. Bye-bye.